Hollywood TV. Inilak niya ang pinto sa kanyang sasakyan. Hahakbang na sana siya papunta sa kinaroroonan ng mga ito nang makita niya si Zyboy na humahangos patungo sa driver's seat ng Tucson. Bumuka ang bibig niya pero sa pakiwari niya ay ang isip lang niya ang sumisigaw. Parang itinulos siya sa kinatatayuan niya. Parang nawala na siya ng lakas na magpakita rito. Umupo ito sa driver's seat at pinandar ang sasakyan. Sinundan na lamang niya ng tingin ng sasakyan habang pilit na pinahagilap sa isip kung sino ang pasyenteng lula ng sasakyang iyon. Mga lahi pala kayo ng mga manduloko. Nanggigigil na sabi niya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at hinampas niya ang manibela. Hilam na hilam sa luha ang kanyang mga mata. Sino ang pasyenteng isinakay niyo sa Tucson? Sino? Isang ideyang pumasok sa isip niya. Bakit kunwari lamang na aksidente si Zyboy? Baka kaya siya tinawagan ni Mrs. Montevillo at pinapunta sa ospital ay para konsensyahin dahil siya ang dahilan kung bakit na aksidente kuno ang anak nito. Kung ganoon ay nagtagumpay ang plano ng mga ito. Halos ikamatay niyan labis sa pag-aalala kay Zyboy. In fact, buo na ang desisyon niyang itulong ang pagpapakasal dito paggaling nito. May matimbang pa rin na pagmamahal niya rito kaysa sa lihim na natuklasan niya tungkol dito. Pwes, malinis na ngayon ang konsensya ko. Maluwag ko nang tinatanggap na wala ka na sa buhay ko, Zyboy Montevillo. Aniya sa isip. Inabot niya sa dashboard ang kanyang cellphone at nagdial. Hello, Sheila? Hi, friend. Kamusta ka na? Napatawag ka? May vacancy pa ba rin dyan sa inyo? Para sa isang cum laude na katulad mo, palaging meron. Ano, decided ka na ba? Teka, may problema ka ba? Umiyak ka ba? Saka ko na ipapaliwanag sa'yo. Aasikasuhin ko muna ang lahat ng mga kailangang ayusin dito. Magpapatulong na rin sana ako sa'yo na makahanap ng matitirahan namin dyan sa mama. May problema ka nga, nakasisigurong sabi nito. Sasabihin ko sa'yo lahat pagdating namin dyan. Bago pumasok si Margie sa kanilang bahay ay pinahid muna niya mga luha sa kanyang pisngi. Kasabay niyon ay nangako siya sa sarili na hindi na uli siya iiyak dahil kay Zyboy. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at hinubad ang wedding gown sa manikin para itago sa kanyang closet. Pero bago niya iyon inilagay sa malaking kahon ay hinaplos-haplos muna niya iyon. Naiinis siya sa kanyang sarili dahil hindi naman niya dapat napigilan ng pagpatak ng mga luha niya. Parang may buhay na kinakausap niya ang gown. Siguro kapag hindi na kita nakikita, hihinto ako sa pag-e-emote. Kaya kailangan na kitang itabi para makabuvo na ako. Kasama ng gown na itinago niya sa closet ang pangako sa sarili, nakakalimutan niya si Zyboy at ang lahat ng mga kaugnayan dito. Hindi pumayag si Sheila na hindi kasama sa family outing ng mga ito si Margie at ang mama niya. Nakaupo sila magkaibigan sa gilid ng swimming pool habang nakalubog ang mga paa nila sa tubig. Tingnan mo si Aling Clara. Napapangiting itinuro nito ang mama niya na nagtatampisaw sa hanggang tuhod na tubig. Enjoy na enjoy siya sa tubig. Feeling siguro niya nasa ilog siya. Pagkasabi niyon ay tumawa ito. Pati siya'y natawa sa itsura ng kanyang mama. Para itong bata na noon lang nakakita ng swimming pool. Minsan sa isang buwan ay nagsuswimming naman sila sa mga resort. Baka nga na-imagine niyang kalaro niya si Papa. Iyon lagi niyang sinasabi kapag nagsuswimming kami. Sa tabing ilog daw sila nagkilala. Wow, how reflective naman ang love story nila. Nagtawanan sila habang nakatingin sa mama niya. Maya-maya ay lumapit na sa kanila ang kasambahay nito na si Yani. Ate Sheila, sabi ni Kuya Lando kumain na raw po tayo. Sige Yani, susunod na kami sa'yo, sabi ni Sheila. Inalis nito ang mga paa sa tubig at saka tumayo. Tara na Margie, hiyain mo na rin si Aring Clara. Baka nagugutom na siya. Naku, hindi pa. Kukulitin ako niyan kapag nagutom na siya, sabi niya.
Hindi pa rin naman ako gutom. Babantayan ko muna dito si Mama. Susunod na lang kami sa cottage kapag kinulit na niya ako. Sige na, baka hinihintay ka na ni Nalando. O sige, sumunod agad kayo ha. Huwag kayong magpapalipas ng gutom. I think it's already past 12. Opo, Nay. Natatawang sabi niya. Hinampas pa siya nito nang mahina sa balikat bago ito umalis. Ibinalik niya ang tingin sa kanyang ina. Nakakatulong dito ang madalas na paglabas nila kahit hindi ito regular na nakapupunta sa doktor. Sa Makati pa kasi ang klinik ng doktor nito. Sa biyahe pa lang ay stress na naman ang mama niya. Hindi man niya ito kinakitaan ng paggaling, nagpapasalamat na rin siya dahil sa tingin niya ay hindi lumalala ang kondisyon nito. Ang sabi ng doktor nito noong huling check-up nito bago sila lumipat sa Laguna, hindi lang sila dapat umasa sa medication. Kailangan din daw ng mama niya na tulungan ang sarili nito. Kaya alam niyang nakatutulong dito kapag nagbabanding sila. Marahil nakatutulong din dito ang paggitara nila at ang pagtira sa Laguna. 2 taon na ang nakalilipas mula nang umalis sila ng Maynila. Pinararentahan niya ang bahay nila roon at ipinagkatiwala niya ang pamamahala roon kay Manang Lupe. Hindi niya maibenta ang bahay at lupa nilang iyon dahil sentimental value. Hindi pa man siya nakisisilang ay naipundar na iyon ng mga magulang niya. Ibinenta na niya ang lumang Nissan Sentra niya. Nag-resign siya sa Alpha Telecom pagkatapos niyang matanggap sa pinakamalaking accounting firm sa San Pedro, Laguna, ang Abrigo and Leviste Accounting Firm. Sa kabila ng pagpipigil sa kanya ng big boss ng Alpha Telecom na huwag mag-resign ay naging matatag siya sa kanyang desisyon. Kung nais talaga niyang kalimutan si Zyboy, kailangan niyang talikuran ng lahat ng mga bagay na nagpapaalala sa kanya rito. Isa na ron ng Alpha Telecom na family friend ng mga Montevilla ang may-ari. Hindi niya maiisip na babalikan na siya si Zyboy pero nagdesisyon pa rin siyang manirahan sa Laguna para maiwasang mag-cruise sa mga landas nila. Nakakuha siya ng rent-to-own house and lot sa San Pedro, Laguna. Hindi naging madali sa kanya ang proseso ng moving on. Naraong natutulala siya habang nagtitraining pa lang siya. Na mga panahong iyon ay lagi pang sumasagi sa isip niya na sakit na idinudulot sa kanya ng unang pag-ibig. Bagaman nagtataka siya na may bang nangyayari pala kina Zyboy at Myrna at sa kanila ay wala. Ipinagpasalamat niya na iginalang nito ang pagkababae niya. Inihatid sila ni Sheila at Lando sa bahay nila pagkagaling sa resort. Ihahanap kita ng kadate para sa susunod na outing natin ay may partner ka na, sabi ni Sheila. Sinundan nito iyon ng impit ng hagikik. Pabirong inismiran niya ito. Sumabad si Lando sa usapan. Ito kasing si Margie, pinakawalan pa pinakamasugid niyang manliligaw na si Lance. Hayun, nagmagigay tuloy sa Canada dahil sa pagkabigo sa'yo. Si Lance Leviste ay kapatid ng isa sa may-ari ng Abrigo and Leviste Accounting Firm. Isa itong engineer, mabait at magino ito, kaya lang ay hindi pa nakahanda ang puso niya na magmahal muli. Kayo talaga? Umiling-iling ang sabi niya. Kunwari nagagalit siya pero hindi niya napigilang mapangiti. Lagi na lang ako nakikita nyo. Sige na, bababa na kami para makauwi na kayo at makapagpahinga na ng maayos ang mga chikiting nyo. Nakatulog na sila lahat dito sa likuran Neng, pakitawag mo nga si Margie, sabi sa kanya ni Aling Clara. Gusto ko nang umuwi, inaantok na kamo ko. Sige na friend, mukhang pagod na rin si Aling Clara, sabi sa kanya ni Sheila. Magkita na lang tayo sa office bukas. Okay, salamat ulit sa inyo, sabi niya. Binuksan ni Lando ang pinto ng Starks van at tinulungan siya nitong alalayan pababa ang kanyang mama. Binitbit din nito ang mga gamit nila hanggang sa loob ng bahay. Kinalunisan ay abalang-abala sina Margie at Sheila. Parang hindi sila magkakilala dahil hindi sila nagkikibuan sa dami ng trabaho nila. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay dumaing si Sheila ng pananakit ng ulo dahil sa migraine. Nagpasundo ito sa asawa ng uwian na. Sabi ni Manong Vino nariyan na raw sa ibaba ang boyfriend mo. Pabirong sabi niya rito para gumaan kahit papaano ang pakiramdam nito. Sinusundo ka na. Sus? Napapangiting sabi nito.
Ikaw magsumikap na maghanap ng boyfriend para may sumusundo na rin sa'yo. Ha? Pinagsisikapan ba yun? Huwag mong kalilimutan na isang heredero ang ex ko at hindi ko pinagsikapang hanapin yun. Siya ang kusang lumapit sa akin. Humagik-hik ito. Halika na, sumabay ka na sa amin ni Lando. Hindi na, tanggi niya. Madalas siyang isinasabay nito sa pag-uwi. Kaya lang ay magkaibang direksyon ang inuuwian nila kaya madalas din siyang tumatanggi. Nahihiya siya rito dahil naaabala ito. Mas maganda kung dire-diretso na kayo sa pag-uwi para makapagpahinga ka na. Ikaw ang bahala. Isinukbit na nito ang shoulder bag at inabot ang blazer nito. Biglang nagiging telepono sa mesa niya. Aba, may humahabol pang kliyente. Komento nito. O siya, kung ayaw mo magpapilit, mauna na ako. Okay, ingat kayo. You too. Pagkaalis nito ay saka niya sinagot ang telepono. Abrigal Levesque, good afternoon. Ilang sandali siya naghintay na may magsalita pero walang sumagot mula sa kabilang linya. Hello? Nang mainip na siya ay binaba na niya ang receiver at nag-ayos na rin mga gamit. Kinuha niya ang blazer at bag niya at lumabas na siya ng kanyang cubicle. Nasa ika-4 na palapag ng gusaling iyon ang opisina nila. Nag-abang siya ng elevator. Pagbukas niyon, kahit marami nang nakasakay roon ay nakipagsiksikan siya para makapasok. Ilang saglit lang ay nasa ground floor na siya. Nakisabay siya sa hugos ng mga empleyado palabas ng elevator. Hindi agad niya napansin ang isang lalaking sumasalubong sa mga lumalabas mula sa elevator. Nainis pa siya dahil nasagi siya nito. Paglabas niya ng elevator ay nilingon niya ang lalaki na hindi man lang humingi ng paumanhin. Sumasara na ang pinto ng elevator nang marahan nitong mag-angat ng mukha. Halos isang dangkal na lang ang awang ng pinto nang makita niya mukha nito. Zyboy? Tuluyan nang lumapat ang pinto ng elevator. Pakiramdam niya ay na-estatwa siya sa kinatatayuan. Hindi siya maaaring magkamali. Si Zyboy nakita niya sa elevator. Napapitlag siya nang tumunog ang elevator bell. Hudyat na huminto na iyon. Tiningnan niya ang floor indicator at nakita niyang sa ika-4 na palapag iyon huminto. Kung si Zyboy nga ang lalaking iyon, maaaring siya ang pakin iyon. Gayunman ay nagdasal siya na sana ay nagkakamali lang siya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis na ang mga hakbang na lumabas na siya ng gusali. Naabutan niyang palabas pa lang ng gate ang Star X1 ni Sheila at Lando. Hinabol niya iyon. Nakakahiyaman pero kailangan na niya makaalis ng compound. Nakita siya ni Sheila kaya agad na pinasakay siya nito. Ano nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong nito. Nakalingon nito sa kanya sa backseat. Bakit namumutla ka? Lumunok siya. Pakiramdam niya ay biglang nanuyo ang lalamunan niya. Si Zyboy, nakita ko si Zyboy. Ha? Saan? Gulat na tanong nito. Nakita ko siya. Natatarantang sagot niya. Umakyat siya sa 4th floor. Ha? Bulalas ni Sheila. Nakasalubong mo? Nasaan na siya? Hindi ka ba niya nakita? Hindi ko alam. Baka hindi niya ako napansin sa sobrang dami ng tao sa elevator. Naku, siguradong ikaw ang pupuntahan nun. Bakit hindi mo na lang siya harapin? Tanong niya Lando sa kanya. Ano ka ba? Saway ni Sheila sa asawa nito. Hindi pa ready si Margie na kausapin siya. Tingnan mo nga tense na tense ang friend ko. Tingnan mo ha, sabi ni Lando na tila hindi magpapatalo. Paano niya nalamang nandito ka sa Laguna? For sure, nagtanong-tanong siya. Paano niya nalaman na dito ka nagtatrabaho? Siyempre, nag-research siya. Ang sinasabi ko lang, nag-exert ng effort yung tao na hanapin ka. After 2 years, ngayon lang siya mag-exert ng effort. Kontra pa rin ni Sheila. Tinapik siya nito sa hita. Kahit ano mangyari, ikakampi mo ko. Kaya nga kailangan makausap ni Margie si Zyboy para magkaliwanagan sila. Malay natin, nun pa siya hinahanap ni Zyboy. Hindi na niya gaanong naintindihan ang iba pang sinasabi ng mga ito. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Paano nga kung magkaharap na sila ni Zyboy? Anong gagawin niya? Gaya ng dati, hindi pinapahalata ni Marge sa kanyang mama na may gumagambala sa isip niya.
Sinisikap niya ipakita rito na normal lamang ang takbo ng buhay nila. Sa loob ng maraming taong pag-aalaga niya rito at sa pagtatago niya rito ng emosyon, nakasanayan na niyang maging matigas ang loob sa harap nito. Isang bagay lamang ang hindi niya napaghandaan, ang posibleng pagkikita uli nila ni Zyboy. Hindi niya alam kung bakit, pero iyon ang kinatatakutin niya. Sa kabilang banda ng isip din niya kung hanggang kailan niya pagtataguan si Zyboy. Gaya nga ng sinabi ni Lando, nag-exert ng effort ang una para alamin ang kinaroroonan niya, kaya dapat siyang matuwa. Malakas ang pakiramdam niya na nalalapit na nga muli ang pagkikita nila. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.